Hello guys, hello mga ka-super kasari. It's me again, Rose Jump 11 at your service. And for today's video, mayroon lang tayong pag-uusapan. Yes, sana all. Kasi naman, ang aking mga ka-super ay curious kung magkano nga ba ang benta ng Rose Jump Mini Mart sa isang araw. Ang dami nagko-comment, ang dami nagpi-PM sa akin, Madam, magkano ba ang benta mo sa isang araw? Kasi ang laki-laki ng tindahan mo. Well. Para sa akin po, no, dito sa ating tindahan, ang benta ay hindi nakabase sa laki ng tindahan mo, sa dami ng bumibili sa'yo. Bakit? Dahil wala sa laki yan, wala sa liit yan, wala din sa dami ng customer yan. Nasa halaga yan ng binibili ng customers mo. Okay? Kasi kahit gaano pa yung kalaki ang tindahan mo, kung limitado lang ang bumibili dyan sa tindahan mo, maliit lang ang community mo. Nasa loob ka lang ng subdivision at ilang pamilya lang ang bumibili sa'yo. So sa ganon, okay lang sa alright ang benta. Kahit papano, bumibenta din. Pero hindi ganun kalakihan. Kasi hindi naman case by case ang binibili ng ating mga tumors. Ang mga binibili nila, yung mga kulang lang sa bahay nila. Yung iba, bumibili ng mga agahan, pang-ulam, bigas, pero hindi ganun ka grocery. Kasi naman, malapit lang ang pwesto ko sa SM Hypermarket, Pure Gold, 5 minutes nandun pa. Kabilat kanan 7-Eleven, malapit tayo sa Dali. May nagbukas sa labas ng subdivision natin ng Dali. Dito sa kabilang subdivision may Alphamart. Malapit sa Talipapa. Bakit pa tayo mag-i-expect na napakalaking benta? Inandyan lang sa kapaligiran, sa katabi ang ating mga kakompetensya. Kaya pasalamat na lang tayo dahil yung ibang mga kapitbahay, dito sa ating bumibili ng kanilang mga pang-araw-araw na pagkain, ng kanilang araw-araw na ginagamit sa bahay, di ba? Kasi ang tindahan natin ay go-to store yan. Kung anong wala sa bahay mo, hahanapin doon sa tindahan mo, di ba? Pero wala din yan sa laki, di ba? Kasi nasa halaga yan ng customer mo. Kahit maliit lang ang tindahan mo, kung ang mga tumors malakas ang bumili, case by case ng Red Horse, case ng mga soft drinks, di ba? Malaki ang benta mo. Dito sa aking tindahan naman, ang alak, humina na dahil nga may Dali na nagbukas. O, di ba? So, wala din yan sa dami. Sabihin natin, ay, ang daming bumibili. O, ang dami nga, 10 ang bumibili. Piso-piso lang din naman, candy, 2-5. O, hindi mo rin yan masasabi kahit ilan pa. 1,000 sa isang araw ang bumili sa'yo. Kung piso-piso lang naman ang binili. Diba? Hindi mo rin masasabi na ang laki ng benta mo. Pero at the end of the day, thankful tayo na may pumapasok na pera, may benta kaysa wala. Yes. Ang benta din dito sa ating tindahan, hindi yan pare-pareho araw-araw. May mabenta, may matumal, may super mabenta. Pag nakakabenta tayo, talagang ang saya-saya na natin. At syempre na yun, bakit tayo nakabenta? Siguro dahil close ang ibang tindahan, o kaya talaga nag-open ka ng maaga, nag-close ng late, mga ganon. So paano mo malalaman? Syempre, dapat naka-record ang daily sales mo para malaman mo kung magkano ba araw-araw ang pumapasok sa tindahan mo. At doon sa pumapasok sa araw-araw, doon ka titingin kung ito lang ang average sales ko na pumapasok. Ito ang pinakamababa at ito naman ang pinakamataas. O, diba? Kasi nga iba-iba, bawat araw ang benta natin. May malakas, may mahina. So, may nagtanong sa akin ka-super. Sabi niya, Madam, curious ako, magkano ba benta mo sa isang araw? Sa PM to ha. So, nireplyan ko, sabi ko, 10K plus sis. Sabi niya, di nga sis. Sabi ko, yes sis. Gino-joke mo ba ako sis? Ang laki ng tindahan mo. Siguro, natawa ako, sabi ko, anong ine-expect niyo magkano ang benta ko? Sabi ko, 50K. Joke yun. O 50K. Diyos ko, para ako nangangarap ng gising nun. Kasi kahit nga Pasko, bagong taon, hindi tayo maka 50K dito. Kasi nga, limitado lang yung ating community. Ang mga kapitbahay nating iba, nandun naman yan sa mga pamilihan, sa mga groceryhan, nagpapagrab, nagpapalalamoods, etc. Diba? So, sa atin, kung ilan-ilan lang yung mga talagang loyal customers. Pag may nagtatanong sa akin, talagang sinasabi ko talaga is 10K plus. No, kasi, hindi pare-parehas ang araw. Hindi mo naman pwede sabihin, ay 50K, ay 15K, 20K. Kasi nga iba-iba. No? Nakadepende din sa pag-duty natin. Kung talagang mag-open ba tayo ng 4 AM, mag-close ng 12 AM. O di, doon pa lang, siguro malaki-laki ang kita. Pero nakadepende. Kasi ganito, wala tayong super A. Close sa hapon. Kasi nagpapahinga ako, naliligo ako. So hindi makakabenta ng ganong kalaki. Kaya nga ako, hindi ako nag-e-expect ng super laki. Kung ano lang ang kaya ng tindahan ko. Kung ano lang yung mga pumapasok. At maging grateful na ako doon. Opo, kasi mahirap naman mag-expect ka na pakalaki. Masakit sa dibdib yun pag hindi mo yun na hit, no? Diba? Ay.
30 times 6 plus 84. 264. As 64. 264. Pinapak na naman nila ang aking Graham bar. So, ayun nga. Siyempre, meron tayong siniset na target sales, no? Na gusto nating ma-hit yun. At pag na-hit yun, swerte talaga. Super happy talaga tayo. Pero mayroon din tayong average sale lang na ito, okay lang sa alright. Meron naman tayong pinakamababang sale na ito lang yung quota. Pag maka 10K, okay na sa alright, masaya na, 'di ba? Ang dito sa Rosia Minimart, ang target sales ko, isa na maka 15K. Maganda pa nga sana kung maka 20K. Pero hindi na ako nag-expect ng ganun dahil nga ang daming kalaban, nadali na tayo ni Dali. So, okay na ako. Basta ma-reach lang yung minimum na quota natin na 10K. Kasi lagi kong inaano yan, hindi ako nag-expect kahit bumibenta ako ng more than 10K, talagang inaano ko sa mind ko, nandito lang ako sa pinakamababang amount para hindi ako nag-expect ng malaki. Kasi nga hindi everyday ganun ang benta, hindi everyday malakas. So dito lang tayo sa pinakamababa para pag nag-compute tayo, sa 10K na benta, mayroon na tayong 1,000 nakita nun. So sa 1,000, kaya nang makasurvive sa isang araw. Sa 1,000 na yun, yung kalahati para sa ating, mayroon tayong assistant, yung kalahati sa pang-araw-araw na pagkain. So wala pa yung araw-araw na gamutan ng ating endoy. Diba yung araw-araw na bayarin? Kasi sa 1,000 na yun, yung kalahati pambayad lang sa tauhan, yung kalahati pang kain lang. So, asan na yung pambayad ng kuryente, pambayad ng kung ano pang bayarin. Kaya nga tayo, nagsusumika pa, nagdadagdag tayo ng paninda. Kasi hindi pwedeng ito lang. Diba? Hindi pwedeng kulang. Kasi kung 10,000 lang talaga, 10,000 lang sa 1,000 sa 10% nakita mo, kulang yung kung mayroon kang tauhan. Diba? Meron ka nag-aaral ng college, kulang na kulang talaga. Kaya thankful tayo kasi nahigitan pa doon yung ating benta. More than, kaya nga 10K plus, diba? Hindi bumababa ng 10K. Pag bumaba na, nako, kailangan natin mag-isip pa kung ano pang negosyo ng ating dahil nga hindi nakakayanin ng budget, hindi na tayo makakasurvive nun. Pero andito pa tayo, pasok pa tayo dito sa bracket na 10K plus, no? Minsan, talagang kung mabenta, dami nagiinuman, may okasyon sa kapitbahay, sarado ang ibang tindahan, nai-hit natin yung 20K. Pero madalang na lang yun ngayon dahil nga may kalaban na tayo. May dali na. Pero noon pa na-hit ko yun eh. Kasi 4 AM nagbubukas na ako. 12 AM ng gabi, doon ang close. Ngayon kasi, syempre ako, naglalaylo din ako dahil health is wealth. Busy din ako sa paggagawa ng Graham bar. At isa yun, di ba? Kaya hindi din ako nag-focus sa benta lang ng tindahan. Talaga nagdadagdag ako ng mga paninda. Kasi kung sa tindahan lang, not enough. Kaya sa mga nag-e-expect ng malaking benta sa Rosia Minimart, nako, ako lang ang nakakaalam dahil ako naman ang may hawak ng aking tindahan. Ako nagtitinda, so alam ko yung flow. At ako mismo, hindi ako nag-e-expect ng malaki kasi nga hindi ko hawak ang isip ng mga mamimili, di ba? Kung gusto nila ngayon, bumili sa SM, mag-grocery sa Pure Gold, mamili sa Dali. So wala akong magagawa yun. Ang ano ko na lang ngayon, ay maging thankful at magpasalamat at araw-araw, habang basta bukas ang aking tindahan, may bibili at nakakabenta tayo. Yun naman ang pinaka-importante. Kaya din siguro hanggang ngayon, buhay pa rin ang Rosia Minimart. Kahit talagang ito ang pinaka bread and butter. Kasi hindi ako nag-e-expect ng super laki na benta. Nandun pa rin yung expectations ko sa pinaka mababa lang talaga. Para pag nagkwenta ko, talagang nandun lang. So syempre, bumibenta pa naman tayo above doon, 10K plus nga. So yung iba doon, andito na sa tindahan, umiikot-ikot. At gumagawa pa tayo ng way para madagdagan pa yung ating benta sa ating mga dagdag paninda. Okay? So yun lang. Thank you for watching.